Napakabilis po ng panahon. November 1 na po. Ilang araw na lang ay Pasko na naman. Tayo po ay nasa pampitong buwan na ata ng ating pong COVID at napapansin ko po magbuhat po nung tayo po ay magkaroon ng COVID ay napakalakas ng kilos ng Panginoon. Minsan sa pag-awit ng palamang ay bagsak na espiritu. At nadaman na natin yung kanyang presensya. Minsan parang kahit na hindi na mag-preach ng pastor ay napupuno na tayo. Salamat po. Sa mga leader po natin ng mga kabataan, meron po tayong overflow, nandun po sila at they sacrifice themselves para lang ma-accommodate. Ay siguro ngayon po yung pinakamaraming bilang po natin, nag-overflow po tayo, nasa ibaba na iba, at still, we maintain social distancing para kung sakali man may mga dumating, hindi po tayo masiripan at tayo po ay makasunod sa lahat ng mga patakaran ng protocol ng ating gobyerno. Kung meron man pong mahirap ipangaral, ay tungkol po sa mga patay. Pagka po kasi patay ng pinag-usapan ay hindi masarap pakinggan sapagkat parang masakit kapag dumating, lalo kung hindi tayo handa. Ngunit bahagi po ito ng katotohanan at ng buhay na minsan ay naramdaman natin na napakahalaga pala ng buhay pagka nawala na. At napapahalagahan lang natin kapag naalala natin kabutihan ng mga pumanaw kapag sila ay wala na. Pero ngayon, pati pagdarol sa mga puntod ng ating mga mahal sa buhay ay pinigilan na rin ng COVID. At ganun pa man, ay hindi po sadlang upang yung kilos ng Espiritu ay sumatin, maramdaman natin. Salamat po sa bawat sa at narito kayo. Congratulations po. Nais ko pong sabihin ito po isang doktrina na kuminsan napapagkamala natin parable. Meron pong dalawang bagay na napakahalagang dapat po nating manawain sapagkat hindi po ito pwedeng iwasan. Dating panahon talagang mamamatay ang tao. Isa pong kaklase po namin, kumpare ni Sir Vicky, ay nakipagbaka po ngayon sa Between Life and Death. Kaklase po ito sa Bible School. Tayo po ay nagbigay ng tulong sa kanya. Last na siya po ay na-bypass. Nag-share po tayo ng 5,000 para lang yung kanyang pinagdadaanan ay napakahirap. And sometimes we cried. Kasi 58 lang siya. Kaklase po sa Bible School ng 2 taon at si Sister Vicky nakasama sa pagtuturo sa Bethesda. And now, he's fighting for his life. Pagkatapos po niyang ma-bypass, last 2 months lang ata, on and off na sa hospital at sa EU. And nandun naman siya. 3 days po ay na-confine siya. Tapos lumabas po, pinasok na naman. At sabi ng doktor, yung puso niya ay 10% na lang yung tibok. As probably, ay pa silang tapatin na anytime pwede sa kunin. Yung mga anak at asawa ay ayaw pa siyang bigay. Probably ay nihintay na lang siguro ng kumpare namin na ito na bigay mo na, baka bumigay na. At nung tinanong niya yung doktor kung anong possible na pinakamagandang gawin, sabi po ng doktor ay palitan ng puso. At napaka-imposible. Hindi naman yung puso ng saging na bibili mo lang sa palengke. Isang kaklase rin namin sa Antioch ay, ang pangalan niya ay Hilda, ay nakipagbaka din naman sapagkat napakataas yung kanyang infection sa dugo at sabi ng doktor ay kung hindi magapan, baka mauwi sa leukemia. At yung last month ay nagpunta po siya sa doktor sa ospital, pasok pa lamang, yung test pa lamang sa COVID ay
8,000 na, pati yung PPE ng mga doktor, babayaran mo. Sindali lang po siya, dapat 5 bag ng dugo, 4 lang yung naibigay sapagat walang available. They spend more or less ay 100,000. At nung kinamusta ko siya, sabi niya, ayoko nang bumalik. Handa na ako kung sakali man kunin ako ng Panginoon. Siya po ay kay Don Mr. Biggie. May isang anak at isang asawa. Yung buhay ay napaka-dramatic minsan eh. Bigla na lang, tulad ng pari namin, ang tagal-tagal na sa ospital, on and off na, pero nag-struggle. Samantala may mga tao naman, isang atake lang, patay na. Minsan hindi mo ma-predict kung kailan ka kukunin. At minsan, pwede na sana, pero hindi pa rin. Lahat po ng mga nandun sa cemetery, siguro may kanya-kanya mga istorya, may mga kanya-kanya sila mga kasaysayan na minsan naalala natin yung magandang mga bagay kasi wala na sila. But anyway, nauna sila. Iba naman ay bigla na lang. At katulad dito, yung bagyong dumaan na ito, meron na pong 7 namatay na sa tubig. At yung dito sa Greece at sa Tarque ata ay biglang may Mindor, 27 na kagad yung namatay. Instant, biglang. Ang pinakamahalaga po sa buhay ay paghahanda. Marami tayong mga paghahandang ginagawa, pero minsan yung pinakamahalaga ay hindi napapaghandaan. Mga tao ay kumuha ng maraming mga insurance, pero yung buhay naman, yung kaluluwa naman na pwedeng mapunta sa impyerno, hindi nakahanda. At marami pong tao ay sumusugal. Kapag tinan mo, kamusta ang buhay na pupuntahan mo, ay bahala na si Batman. Huwag po natin pagbahala kay Batman, wala pong magagawa si Batman sa ating kaluluwa. Ipasa Diyos natin sa kamay ng Panginoon. Pag kaya mo paniwalaan ng lahat ng bagay ay kayang hawakan ng kamay ng Panginoon, ay makakatulog ka ng panatag sa kabila ng maraming panganib na from time to time nakaabang po sa atin. At unpredictable ang lahat ng bagay sapagkat hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari kapag ito'y pinahintulutan ng Panginoon. At dito po tatagbo yung ating pag-usap. Sabi ng isang awit ay, put your hands on the hand of the man who still the water. Kaya kung kaya mo na ipagkatiwalang yung buhay sa Panginoon, anytime, pwede ka matulog ng mahimbing sa gabi. Na wala kang inaalala. Sapagkat meron kang insurance o assurance sa pinangahawakan na anytime, Lord. Kapag nakahanda ka na. We're not speaking about the quality or quantity of time, but the quality of time here in this planet Earth. At ang tanong, napakahirap mo sagutin, nakahanda na ba tayo? Na anytime. Sabi ni Matthew na isang certified public accountant ay enter ye. Wala po tayong ibang choice kundi we will enter. Ayaw man sa hindi, you will enter. Papasok ka doon sa gate, sa daan. Hindi pa pwedeng, ayoko hindi pa pwede. Either na kapag ayaw mo, nasa wide ka. Sapagkat dalawa lamang yung binigay na pagpipili ng daan ng pupuntahan mo. Sa munti, pagkakamaling ito ay pang walang hanggan yung bayad. Sapagkat di ka nakahanda. Yung interest ng lahat ng mga nagawa mo kasalanan ay napakalaki at napakabigat. It is forever. Judgment ng isang tao hindi kumilala sa Panginoon. Sapagkat nakalimot siya
Na kailangan palang daanan ay yung daan na makipot, sapagkat dalawa lamang ang binigay na daan, sabi doon ay broad roads to enter. Maluwang ang daan. The gate is wide, and many choose to enter. At sapagkat akala natin ito ay popular, mas marami, ay maraming makasikat, maraming kilala, ay sasabay na ako doon. Bahala na. Hindi niya pinahintulutan na tayo po'y mapamak sapagkat tanto tayo nagbibigay ang Diyos ng mga warning, prophet, word of God, promises, the church. Nais niyang sakipitin ng tao doon sa pinakamalagim na bahagi ng kanyang buhay, na kanyang pagsisisihan habang may panahon. I cannot imagine yung buhay mong pupunta sa impyerno ay magpawalang hanggan. Sabi nga ni Demuti, tuwing babanggitin ko yung salitang impyerno, I cannot stop crying. Because of the worst scenario that we'll experience for certain people to go there. Susumpain mo. The gate is wide. Many choose to enter. And leads to destruction. May mga daan akala mo matuwid. Sa panahon po natin ngayon ay hayag na ang lahat. Wala na po yung tinago ang Diyos. In-expose na lahat. Ang Pope Benedict ay nakipag-unite na, nagkaroon po ng one world religion ng lahat. Pwede magkasundo. Sa isang layunin, kapayapaan. This world is not asking for comfort, church. This world is asking for a certain decision whether or not you will enter the narrow gate. The road is wide or small. Only few find it, but leads to life's eternal. And the choice is yours. Pinili mo eh. Ginusto mo yun. The mere fact lang na hindi mo alam kung saan ka pupunta, alam ng Diyos kung saan ka pupunta. Kung ikaw ay nakapakinig ng salita ng Diyos, dapat alam mo kung saan ka pupunta pagdating ng Panginoon, sapagkat yung buhay na pinahirap sa ng Panginoon, hindi yan sa iyo. Anytime pwede niyang kunin, bawiin. Sabi niya doon sa hangal, mamayang gabi, kukunin ko ng iyong kaluluwa. Pinawag niya hangal, sapagkat ang kanyang buhay ay ininvest niya sa pagpapayaman, nagpalaki ng bodega, at nagpakasarap, nagpakalulon sa kaligayahan. And yet, mamayang gabi, babawiin ko na yung pinirong kong buhay. And who knows? Hindi natin hawak yung panahon ng ating buhay, ang hawak po lamang natin ay yung desisyon na wag mapahamak habang buhay. Because your decision defines your destiny. Napakarami mga nasa tao sa ospital na gusto pang mabuhay, ngunit tapos na. Alam niyo po ba na merong 450,000 na mga nagpapakamatay taon-taon? At meron pong, sa bawat segundo, isang ganun 3 tao ang namamatay. For every seconds. Isang pitik, 3 tao sa buong mundo. Ang napakaganda sa Diyos ito, yung kanyang mayamang biyaya, binibigyan ka ng panahon, ng pagkakataon na yung ilagak mo yung tiwala, invest mo yung sarili mo sa isang katiyakan na mananalo kapag doon ng panahon. Yung buhay na walang hanggan. Sa Luke chapter 16, verse 19 and 31, there are 2 kinds of destitutes. Pakipatay lang po yung cellphone. Ito po ay kasaysayan po ng mayaman.
pangalanan natin Daibi at si Lazarus. Parehong extreme yung kanila pong buhay. Isang napakayaman na probably nasa kanya na lahat. Masarap pagkain, magandang damit. Signature lahat siguro, probably. Yung Becca naman ay nasa gate, naghihintay ng mumu, malalaglag. At ang kanyang pinaka-comfort na lang yung mga aso na dumidila doon sa kanyang sugat sa balat. Medyo mahirap yung pinagdadala na mahirap. Mahirap ka na, ang hirap pa ng buhay. Ang hirap maging mahirap minsan. So mag-survive pero probably namatay si Lazaro. Hindi naglaw, namatay din yung lalaki. Si Lazaro namatay probably sa sakit dahil meron pa isang skin disease. Yung isa naman ay probably ay na-atake siguro sapagkat masabi ang kinakain. Bigla yung namatay. Para silang namatay. Itong si Lazarus ay dinala doon sa Abraham's bosom. Sabi, sinundo ng mga anghel. Sa mayaman, walang sumundo. At magkaiwala yung kanilang pinuntahan. Itong mayaman na to na sobra-sobra yung pagkain, siguro nalalaglag na lamang. Yun ang mga inaabangan man ni Lazaro. And yet, nagkabaliktad ng kanilang kalagayan sapagkat yung mayaman ay nangingi ng kahit idampi lang yung daliri. At idampi doon sa bibig ng mayaman. Etong tao ito na nagtsatsaga doon sa mumong malalaglag ay nandun siya sa comfort place. Para silang nakaranas ng kamatayan. Yung mayaman ay namatay ng spiritual death at physical death. Si Lazaro namatay physical death, hindi spiritual death. Sabi in Hebrews chapter 9, verse 27, it is appointed unto man once to die, the next is judgment. Death is an appointment. There will be meeting of death. And the next is judgment. So, mayroon pinakamasakit siguro ng appointment ay magpag-appoint ka sa kamatayan. Pero hindi mo matatakasan. Yung destined place. Sabi ng Bible ay si Abraham si Lazarus ay nadala sa Abraham's bosom at yun po yung paradise. Ito na mayaman na ito ay dinado sa Hades. Yun po yung temporary abode of the dead. Temporary lamang sapagkat sila ay kukunin doon pagdating ng panahon. Yung Hades ay ibubulit sa dagat-dagatang apoy. And that is forever. Itong si Lazarus naman na nasa Abraham's bosom ay temporary place, temporary abode of the saints. Pansamantala lamang po sila doon. Sa pagtong yung mayaman ay maghihintay siya ng final judgment pang ibulid sa dagat-dagatang apoy. Pwedeng ang Revelation chapter 20, verse 12 to 15. And I saw the dead, great and small. Ibig sabihin ng great, mga kilala, mga mayaman. Small, yung mga maliliit na mga tao, mga hindi kilala. Standing before the throne, the books were open, and another book was open, which is the book of life. The dead were judged according to what they had done as recorded in the books. And the sea gave up the dead that is in it. And the dead and Hades gave up the dead
that is in them, and each person was judged according to what he had done. The dead and Hades were thrown into the lake of fire, and the lake of fire is second death. If anyone's name was not found written in the Lamb's Book of Life, they were thrown in the lake of fire. Bigyan ko na kayo ng konting idea, ang lake of fire ay imbis na dagat na tubig, apoy. Ang lapit naman ng Diyos. Bakit pinahinturutan ng tayo mapunta sa dagat ng apoy? Hindi niya gusto. Ang napakaganda sa Diyos ay ginawa tayong mga pre-moral being na binigyan ka ng pagkakataon na mamili. Kaya ngayon napunta doon sa dagat ng apoy, ay hindi niya kasalanan niya sapagkat lahat ng paraan ay ginawa niya para iligtas ka doon. The prophet, the book, the church, the media. Kaya tayo wala na pwede pang idahilan na hindi ko narinig eh. At ngayon panahon nito, napakarami ng mga Muslim na nakakilala sa Panginoon, nagkakaroon sila ng revival sa Middle East. Thousands of Muslim nagpapabaptize. Sa Russia, sa Africa, Indonesia, China. At ngayon, napapansin ngayon ng Roman Catholic na kumukunti na yung kanilang bilang sapagkat marami na nakakaroon ng great revival sapagkat malapit na yung pagdating ng Panginoon. At ngayon, kinikita nila para madagdagan ng kanilang bilang. The LGBT. Nagpalabas ng pahayag si Pope Benedict. Binigyan ng kalayaan ang mga LGBT na magkaroon ng security. Ang tawag niyo doon ay civil rights. Na kung susumayin, pwede nang ikasal ang lalaki at lalaki, babae at babae, transgender at kabila. Ito po ay abomination. Ito po ay doktrina ng Sodom at Gomorrah. Ibinulid lalo ng leader ng RC ang mga tao na pumunta sa impyerno with all license and clear conscience because of the leader. Ngayon po, i-birthday ni Kay Eddie Manalo, leader ng Iglesia ni Cristo. Leader ng Iglesia ni Cristo na napakulong sa kanyang nanay at sa kanyang bunsong kapatid. Nang dahil sa doktrina. Nilalabas na po ngayon ang mga katotohanan na na-expose na ng mundong ito kung sino talagang totoo. Yung pong kinaragyan nila, yung mayaman ay nagre-request. Naalala niya pa niya kanya mga kapatid. Sabi niya, padala niya si Lazaro para yung 5 kapatid ko pa ayaw kong mapunta rito. Kung sa lolo niya, ang hirap, sana ako na lang. May kapatid pa siya. A place of memory and a place of mourning, yung kanyang hirap. Wala pong tao na gustong pumunta na impyerno. Ngunit kung hindi mo tiyak kung saan ka pupunta, it's something else. That's another question. Tingnan po natin yung paradise. Ephesians 4:8-10. Pwedeng This is why it say,
When he ascended on high, he led captivity in his train and gave gifts to men. What does it mean? Except that he also descended to the lower earthly region. He who descended is very one who ascended also in higher place in heaven in order to fill the whole universe. That we explain. Nung namatay ang Panginoon Jesus, siya po ay pumunta sa impyerno. 3 days. At sabi doon ay lahat ng bilanggo pinalaya niya. Lahat ng mga taong nandoon sa paradise, niligtas niya. Kinuha niya. Yung pong mga kalagayan na ito ay naganap doon po sa Calvary. Nung nasa Calvary siya, yung dalawa pong napakalaga mga pangusap ang naganap po doon. Pinakamahalaga, I mean. The first word is penis. Sa Bible ay 3 beses lang naka-record. I think kung meron pa man, siguro ay na-miss ko, 3 beses lamang ang Panginoon Jesus ay sumigaw. Ang una ay when he calmed down a strong wind. Pangalawa, when he shouted Lazarus to come forth from the grave. At ang pangatlo, it is finished. In the word finish, it is a shout of victory, a voice of triumph, and a shout of victory. Finish! Yung salitang ito ay inaddress niya sa hindi lamang sa kanyang ama, sa buong mundo, at maging doon sa mga tao na doon sa ilalim. Finish. Yung mga anghel na tinapon sa kailaliman na hindi na lang maunawaan kung ano ibig sabihin ng salitang finish. Isa sa pinakamalaga doon sa salitang finish ay natubos ko na. Naibalik ko na. Nakuha ko na muli. Redemption. Nang tao na meron ng karapatan na mag-enjoy doon sa lahat ng mga pagpapala na inilaan ng Diyos ng lahat ng mga ninakaw ni Satanas ay muli niya ibabalik sapagkat ang tao ay kanyang obra maestra. Redemption of creation. Finish. The curtain was rent from top to bottom. Yung pong curtain na ito ay about 6 inches ang kapal. Napunit po magmula sa taas. Sa Hebrews chapter 4:6, sabi doon ay, let us come now boldly to the throne of grace and we find favor and help in times of needs. Meaning, ang tayo pwede nang lumapit ng diretso. Sabi ng patalasas na gatas, diretsahan na. Ang tao pwede nang lumapit sa Diyos. Hindi na kinakailangan pang gumamit ka ng pare. Pwede na sa Diyos diretso. Pwede po ba natin yan? Matthew 27:15. And that moment, that curtain in temple was torn into two. From top to bottom, the earth shook, the rocks split, the tombs were broke open, and the bodies of the many holy people who had died were raised to life. Ito pang maraming nakamiss. Nung sibigyan siya ng finish yung pang mga naon na mga banal na mga namatay.
Nagpakita pa sa bayang banal. Pakisunod nga po yung verse 52. Next verse. Isa pa? Kunti pa? Nalakot pa po. Hindi po yan. Sabi doon ay yung mga tao na sa Abraham's bosom nagpunta po doon sa Jerusalem at sapagkat hindi sila kilala. Isa mo na doon sa 53 mo na. Balik mo na isa. And they came of the tomb, and after Jesus' resurrection, they went to the holy city and appeared to many people. Nagpakita sila sa mga maraming tao. At sapagkat hindi sila kilala, hindi nabigyan ng masyadong impact. Na yung mga tao parang lumabas doon na hindi mga zombies, kundi mga banal. Ng mga taong galing sa Hades. Ito ay partial of resurrection, na isang down payment ng resurrection ay magaganap. Meron mang pinakamahalagang doktrina sa Biblia ay yung namatay si Jesus at muling nabuhay pagkatapos ng itong araw. At wala pong pwedeng mag-refute ng doktrinang ito. Si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Dahil doon, binigyan tayo ng choices. Sabi ng Romans chapter 9, if you believe in your heart, the Lord Jesus Christ, believe in your heart, sabi doon, that He raised from the dead, you will be saved. You confess you with your mouth and believe in your heart. Sabi ng 8:11 ng Romans chapter 8. If the spirit of him that raised up Christ from the dead dwelleth in you, the same spirit that dwelleth in you shall mortify your body, but the same spirit that dwelleth in you. Yung daw spirito na nakikrisyon na siyang bumuhay sa gitna ng mga patay na nananahan sa inyo, siya rin ang bubuhay sa inyo pagdating ng panahon. Tao ngayon, nihintay rapture eh. Rapture na. Sama na ang mundo eh. Rapture na. Ang pagkakaiba ng rapture ay wala siyang tanda. Sabi dun, habang lahat ay nagkakalang mapayapa na, doon darating ang panahon. Wala siyang ipinangako mga tanda. Babasahin mo lang mga tanda sa mga nagaganap. Pero kapag meron ng kapayapaan na nakala mo, okay na lahat, biglang magkakaroon ng rapture. Yung second coming ang maraming tanda. Isa sa mga tanda ay ang masama, papakasama, at ang mabuti, ang papakabuti. Kaya may pandarangin sa Thessalonian, I pray true and true that your whole spirit, the whole body, and whole soul shall found blameless until the coming of the Lord Jesus Christ, that I may present to himself a glorious church without spot or wrinkle. Hindi naman tayo perfect eh, pero pagdating ng redemption, hindi niya nakikita yung ating kasalanan sapagkat lahat ng kasalanan ng tao, tinubos niya eh. Pati interest, binayaran niya. John 41:3. Let not your heart be troubled, believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. I will go and prepare a place for you. For where am I, there you will be also. Dalawa pong promise.
Iniwan ang pangako ng Panginoon. I will come back and I will prepare a place for you. Ang pangalawang pangako niya sa kanya, kung saan ako, doon din ang iglesia. Ang nakakatuwa, no, yung unang pinakakuha ng paradise ng Panginoon, hindi yung mga magagaling na mga mababatas at mga abogado. Pinangako ng Panginoon doon sa isang kriminal na malapit ng mamatay. Yung biyaya ng Panginoon kasi napakayaman, hindi mo pwede explain. Ang hirap ipaliwanag. Sabi ng isang magnanakaw, ikaw ay anak ng Diyos, iligtas mo ang sarili mo, sama mo na kami. Sabi ng isa, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Yan sabi ng Panginoon yung pangako niya. Sa magnanakaw pa, ngayon din kakasamahin kita sa aking paraiso. Hindi niya pinangako yung kay Nicodemus eh. Doon sa kanyang mga alagad, yung salitang ngayon din, napakatindi. The assurance that when you die, there's a certain promise to those who are in Christ that there is no condemnation to those who are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Isang babala po ang sinabi ng Biblia, sabi doon, prepare to meet thy God. Ihanda mong harapin ang Diyos na iyong tagapagligtas. Paano kung hindi siya tagapagligtas? Pag hindi mo tagapagligtas si Jesus, ang makaharap mo ay judge, hindi attorney. Hindi kanya ipagtatanggal sa pagkatuhusgahan kanya. Sabi I think Corinthians, now is the given time, now is the day of salvation. Hindi bukas. Sabi naman, Iglesia ni Cristo, kami lang ang maliligtas. Sa mga Kristiyan naman, kami ligtas na. Maliligtas pa na sila, pero tayo ligtas na. Kasi sabi niya, now eh. Hindi yung pagkatapos ng pagmamatay, yung kaligtasan na binigay sa atin ngayon na, sapagkat ang inyong mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Hindi na mga patay. Dalawang promise. I will come back and prepare a place for where am I? There you will be also. Sabi ng Bible, you cannot serve two masters at the same time. You will either deny the other and be faithful to the other. Then, whose master you are serving? Pag hindi si Kristo, the Antichrist. Pag hindi ka namalakad doon sa mga kipot na daan, ang tinatak mo, maluwang na daan. Ang kinamalan sa maluwang na daan, pagpunta mo doon sa maluwang na daan, mapapama ka, marami kang kakilala doon. Yung mga kumpare mo nandoon. Marami kang kamag-anak doon, for sure. Ang maganda naman doon sa makipot na daan, makikita mo doon yung mga banal. Makikita mo doon si Moises, si Abraham, si Jacob, Isaiah, Jeremiah, si David. Ang sarap makita si David. King David. Wow. Peter, Paul, mga lagad. Sabi ng Corinthians, when I was a child, I speak like a child. I reason like a child. I think like a child. I reason like a child. I act like a child. But when I became a man, I give up all this childish way. To become a time, sabi niya, I can see Jesus face to face. The choices,
to death, to destiny, to decision, to devotion. But you have only choose one. Yung buhay daw, para daw coin eh. Dalawa ang buka. But you can only spend it once. Dito ako magwawakas. You cannot value the precious of moment until it became memory. That is so precious. Ulitin ko, you cannot value the precious of moments until it became memory. That is so precious. Di mo na nakikita yung kahalagahan ng mga panahon hanggang di mo ito naalala. Kapag naalala mo ito, malalaman na napakahalaga pala. Napakahalaga ng buhay. Ikligli. Ang life expansion po ng mga Amerikano, sabihin natin lahat na ay, mga lalaki po ay 70 years and 3 months. Ang mga babae naman ay 73 and 6 months. Mas matagal yung buhay ng babae. Kaya ganun. Mas marami namamatay ng mga lalaki. Life expansion namin, 70 years and 3 months. Pag umabot ka ng lagpas na doon, grace na ng Panginoon. Yung grace na yan. Si Mami, grace na yan eh. 80 plus na eh. Kaya kung tinanong ko siya na, tatakot ka bang mamatay? Sabi sa akin ni Mami, ba't ikaw hindi? Sabi ko, hindi. Tatakot na ako. Yung vacuum na may iwan, hirap magpuno. Alalaman lamang yung mahal mo sa buhay pag wala na. At nung malalaman, napakahalaga ng buhay. Kasi isa lang yun eh. Pag wala na yung buhay niyan, hindi mo na may babalik. Ako'y binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na mabuhay pa. Kasi hindi pa siya tapos. Pero sa ganun sa akin, handang-handaan na ako eh. Hindi nga ako natatakot magka-COVID, hindi nga ako natatakot mamatay eh. Pagkatapos na ako, kasi nga, binigay ko ang aking kamay doon sa kamay na nagpahinto noong una sa bagyo. Isa lang yung buhay. At huwag po natin isapalaran. Si Madam Auring nga, hindi niya nahulaan kung kailan siya mamamatay. Mali pa yung hula niya. Hula niya, buntis siya, dakunan. Pag bubuntis ka pa ba, 60 years old ka na? Ano kasi Sara? Ilagay mo kamay, yung buhay doon sa kamay. Na nagpatila lang. Bagyo. Put your hands on the hand of the man who's still in the water. Kanta yun eh. Tatlong beses, tatlong bagay. Prepare to meet thy Lord. Now is the time of salvation. Today, you shall be with me. Paradise. Wala ng paradise ngayon. Kinuha na yung paradise. Pero yung Hades, hindi pa. Ang Hades ay punong-puno na ng mga makasalanan tao. Hindi naman kailangan mga makasalanan, maging makasalanan ka, paano mapunta ka ng Hades eh. Yun ang hindi mo tanggapin si Kristo na yung tagapagligtas, Panginoon ng iyong buhay. Sapat na. Para pumunta ka na. Hades. Yung Hades, manuang daan. Dala yung pupunta ka.
Tayo po'y manalangin. Aming Ama sa bagong ito. Meron pa kaming communion, pinaalala po namin yung ginawa mo sa bundok ng Kalbaryo. Yung araw ng tinubos mo po ang aming kasalanan. Naalala namin, Panginoon, yung muling pagkabuhay. Yung salita. Pagkatapos mong banggitin, Panginoon, yung finish, nagdilim ang paligid. Natakot yung sa paligid, mga taong naka-observe. At meron pong napakalagang salita. Truly, He is the Son of God. At isa sa pinakamalagang salita yung huling wika ng Panginoon. Father, into thy hand, I commend to you my spirit. Panginoon, darating ang panahon na kukunin mo na kami. Ito marahil ang pinakamasarap na pangusap na lalabas sa aming mga salita, sa aming bibig. Ama, kasi makamay, nitatagubilin ko ang aking spirito. Sa pinakamalakas sa tag. Ay matiyak namin na kami po'y may buhay na wala hanggan. Anytime, kami po'y uwi sa iyo. Salubungin kami ng mga anghel katulad ni Abraham. Tulad ni Lazaro. Panginoon, salamat sa buhay na wala hanggan. Balik mo po yung init ng aming pong pagsamba, yung aming pagmamahal sa iyo. Iniutos mo sa amin, bahalin ka namin ng buong puso. Lakas, isipan. Isang utos na sinabi mong Panginoon, cover up lang lahat. Pinupuri ka namin. Pinasasalamatan ka namin. Dalahin ka po sa iyo, Panginoon. Lahat kami dadaan sa makipat na daan. At ang dulo nito'y buhay na wala hanggan. Ito pong pandalain ng iyong abang lingkod. Pangalan ni Kristo Jesus. Amen.